pulis para mapabagsak ang gang kaya ipinapatay. Si Jamie na lang ang natitirang Linog! 3:53 p.m. Today is September 6, 2023. Oxpress Part 1. Afternoon edition morning vlog. Linog! Call! Bals! Linog! Linog! Wala pa gani, wala pa nang ikuan. Balita sa kuan, P-Box. Binigyan niya ito ng ilang kailangang gamit. Flashlight, tubig, at Linog is real. Isang taon na siya sa protection program. Kahit na mabuhay ako ngayon at testigo bukas, wala ka Tungod na maghimo tag bagong vlog. Ibinigay niya ang susi at binilinan ang bata. Ilang mo to. Huwag kang mag-ingay. Ano mang marinig mo, huwag kang lalabas. Nakita nila sa CCTV na sinisira ng mga ito ang lahat ng sasakyan sa labas. Wala man lang silang kahit anong armas. May baril si Vance pero iniwan niya sa kotse. Sa takot ay gusto nang umalis ni Mason. Kailangan na nating umalis. Hindi natin kaya. At hindi ikaw ang masusunod dito. Siya na ngayon. Dahil ayoko mamatay ngayong gabi. Ipinaubaya na sa kanya ni Vance ang lahat ng desisyon. Gumawa sila ng paraan para maharangan ang mga pintuan. Nilagyan ng live wire ang mga bakal. Nag-akyat din sila ng sofa sa taas. Nakamonitor naman sa paligid ang grupo ni Charlie. Binangga ng mga ito ang isang pintuan. May isang lalaki ang nakaakyat sa kabilang palapag. Binuhusan nila ng gasolina ang inakyat na sofa. Sinindihan at inihulog papunta sa sasakyan. Nasunog ang lalaki na nasa loob nito. Binaril at pinatay ito ng tauhan ni Charlie. Tuluyan namang nakaakyat sa taas ang isang kalaban. At naabutan si Vance. Nawag si mama. Sa hagdan. Gumulong sila pareho at nagbugbugan. Dumating si Ruby at tinulungan siya. Tinupok ng malakas sa ulo ang kalaban at napatulog. Sa labas ay kinuha ng grupo ang bangkay ng lalaki. Hinila ang sasakyan at nilinis ang buong lugar. Sinira naman ni Vance ang monitor ng CCTV at pinunit ang mga mapa ng mall. Nagtipon silang lahat at muling bumuo ng plano. Anong plano natin? Maghintay. At patumbay ng karamihan. Marunong akong pumana. Ako sa bomba. Kailangan nilang maghiwa-hiwalay. Ruby, dito ka sa perfume floor. Lance, pumunta ka sa kitchenwares. Ikaw ang unang depensa natin. Mason, pumunta ka sa home and garment store. Ikaw ang lookout natin. Si Johnny at Mason ay magkatulong sa paggawa ng bomba. Si Vance at Ruby ay naglagay ng mga tali sa lapag bilang bitag. Nagbuhos naman si Johnny ng langis sa sahig. Binilingan ito ni Eddie sa mga dapat gawin. Sabi ni Vance, dumadaan ang patrols dito. Kapag nakita mo sila, huwag kang lalabas. Lapitin mo lang sila. Okay, sige. Itinuro niya din kung paano magbigay ng signal sa mga pulis gamit lamang ang flashlight. Pagkaalis nito ay biglang sumulpot si Jamie. Bakit nandito ka? Kasi sarili ko, umulan doon sa inyo kasi ako. Napunta ko sa loob ng cabinet. Nagtatago ako sa lugar na walang nakakaya. Isa pa ay gustong tumulong ng bata. Napasok na ng grupo ni Charlie ang mall. Diniretso sila sa opisina ng guard. Na-access nila ang CCTV ng building. Ang ibang tauhan ay pumasok sa ibang pinto. Nakuryente ang isa ng mapadikit nito sa harang. Ipinaalam ni Ruby sa iba ang sitwasyon. Si Jamie ay tumulong gamit ang The Remote na laruan na may nakakabit na camera. Kinuha ng kalaban ang laruan at ibinigay kay Charlie. May nakasulat na mensahe, Channel 47. Nagbigay ng mensahe si Charlie sa grupo ni Eddie. Meron lang ibibigay na bonus. Nasumada, magpalpa. Lahat kayo hahabulin at papatayin. Pati pamilya, kaibigan, isusunod sa buhay ninyo. Umisi ito sa camera saka pinakawalan ang laruan. Nasa loob na ang ilang kalaban. Pinagalaw ni Ruby ang lampshade gamit ang remote. Nagpaputok naman ang mga kalaban. Inana niya ang isa pero hindi ito napuruhan. Pinaulanan ng bala ang lugar niya. Paglapit ng kalaban ay nagkunwari siyang patay kaya nakaligtas siya. Kinuryente naman ni Mason ang kalaban na lumapit sa kanya. Kinuha ang baril at pinaputukan ang mga dumating na iba pa. Tinawagan ni Eddie isa-isa ang mga kasama. Hindi makapagsalita si Mason sa sobrang takot. Hindi ako makagalaw. Okay lang, Mason. Papunta na ako. Lumabas siya para tulungan ito at tinawag ang atensyon ng mga kalaban. Ang problema, hindi niya napaalis ang mga ito. Please, hindi ko ba na? Kailangan ko lang umalis.
May natalo naman na patrol car ang isang sniper. Hinili na ni Charlie ang lahat ng tauhan. May pulis sa labas. Wala magpapaputok. Maliban kung may ginawa silang kakaiba. Nakita ni Johnny na may dumating na pulis. Sinubukan niyang gawin ang signal na itinuro ni Eddie. Kaya lang nasira ang flashlight na hawak niya. Nalabas ako. Hindi pwede. Nalabas na ako. Wag sabi. Hindi siya nakinig kay Eddie. Hindi niya nagawang buksan ang pinto dahil binaril siya ng sniper sa ulo. Ipinaalam ni Eddie sa lahat ang pagkamatay ni Johnny. Nagpresenta si Jamie na gusto niyang tumulong. Tutulong ako. Matitingnan mo ba? Kailangan ko malaman kung ilan sila. Gamit ang kotseng The Remote ay nalaman nila kung ilan ang kalaban sa food court. Bakit? Ako nang bahala. Lumabas si Eddie, sinunggaban ng isang kalaban at ginawang pananggap. Nakuha niya ang baril at pinagbabaril ang iba pa. Napatumba niya lahat, pero may natira pa pala at nakipagbugbugan sa kanya. Nasipa niya ng malakas at nauntog. May lumapit pang isa na may hawak na kutsilyo. Nasangga niya ito ng lamesa. Nakuha niya ang baril sa lapag at napatay ang kalaban. May dumampot naman sa laruan ni Jamie kaya dali-dali siyang umalis sa pinagtataguan. Lumabas din si Vance at Ruby. Kaya lang may kalaban na sumulpot at binaril sila. Sinalo ni Ruby ang bala na dapat ay kay Vance. Binuhat siya ng lalaki at dali-dali silang umalis. Sumugod naman si Eddie sa mga kalaban. At isa-isang napatay ang mga ito. Nakapasok siya sa storage room kung saan nagtatago si Mason. Dahil sa taranta ay walang tigil siyang pinaputukan. Nagtipon silang lahat sa isang parte ng mall. Masama ang lagay ni Ruby dahil sa tama ng bala. Nilapitan ni Eddie si Jamie at binigyan ng taser gun proteksyon sa sarili. Kapag nagka-problema ka at wala ako, iindutin mo para... Alam ko kung paano gumamit yan. Nag-usap sila saglit ng bata. May naaalala akong lugar. Kina Uncle Will. Doon ako nagbabalik. Last session. Bata ako. Gusto ko doon. Dahil sobrang normal. Isang araw, sabi ni Papa hindi na pwede. Hindi. Perfecto ang mga tatay, no? Oo. Pero buti yung iba nandiyan minsan. At di kriminal. Siguro hindi nagpapakita yung tao dahil natatakot siya. Takot saan? Takot na palagay ka sa panganib. Nakuha niya ang tiwala nito. Hindi ko alam. Pakiramdam ko, ligtas akong kasama ka. Tinawagan uli siya ni Charlie at kinumbinsi na isuko si Jamie. Paano rin kita ulit? Ibigay niyo siya sa amin para sa buhay niyo. Kung hindi, magagalit ako. Pero hindi siya kumagat dito. Nakita naman ni Mason sa monitor na may mga pulis na dumating. Sa wakas, may mga polis sa labas. Nakita din ni Eddie ang isang van. Ito ang pumipigil sa signal nila. Lalabas siya para tanggalin ito. Ibinigay niya kay Vance ang 2 baril at binilina na bantayan Alright. ito. Dahil manipis na bakal lang ang harang ay mabilis lang itong nasira. Hinarap ni Vance mag-isa ang maraming kalaban. Nasa labas na ang ilang 1020 Total Number of Kids Pen Pictures Part 1 Afternoon Edition Series. Tuloy ang pakikipaglaban ni Vance. Nagsindi siya ng improvise na pampasabog at inihagis sa kalaban. Nang hingi na siya ng tulong kay Eddie. Waiting. Kaya lang hindi makagalaw si Eddie dahil may mga nakatutok na baril sa kanya. Binaril ni Vance ang tangke ng gas na lumikha ng malakas na pagsabog. Tinawagan ni Eddie si Mason at pinadadala si Jamie sa kanya. Kinausap din ni Vance ang bata. Eileen, kapag tumayo ka, tumakbo ka na parang nakawala sa hawla. Huwag mo na akong isipin. Kailangan mo mabuhay para tuluyan na silang mawala ng mundo. Isasakripisyo niya ang buhay niya para kay Jamie. Tumayo siya at hinarap ang mga kalaban at natamaan ng ilang beses. Hanggang sa tuluyan na nga siyang bumagsak. Si Mason at Jamie ay tumakbo habang pinauulanan din ng bala. Habang kinakausap si Eddie ay napansin niya na ang sapatos ng mga ito ay pang-sibilyan. At ang tattoo sa bandang tenga ay sa miyembro ng gang. Napagtanto niya na hindi totoong pulis ang mga ito. Kaya naglagyo ulit siya kay Jamie. Jamie, tandaan mo. Okay guys, Kids Paint. Nakuha agad ng bata ang ibig niyang sabihin kaya huminto ito. Last session. Si Mason ay natagtad ng bala at namatay. Tumakbo naman si Jamie pabalik. Sinuntok ni Eddie ang isang tauhan at naagaw ang baril nito. At pinagbabaril ang iba pa. Napatay niya lahat ng kalaban. Tinawagan niya uli si Jamie.
Nalaman niya dito ang nangyari kay Vance. Nandiyan sila. Hindi natin pwedeng hayaan na masayang ang ginawa ng buong team. At kailangan mo umuwi sa anak mo. Oo nga, Binilinan niyang mabuti ang bata sa mga gagawin. kailangan mong makuha yung walkie, yung pang-security. Emergency channels. Maririnig yun ang mga kakampi at pupuntahan ka. Kailangan niya din tanggalin ang van sa labas at nang magkaroon sila ng signal. Lahat ng pinag-usapan nila ay narinig ni Charlie. Okay. Kaya pupunta din ito sa lugar na pupuntahan ni Jamie. Alright. By the way, guys, naglinog man good, guys. And what a miracle, naghimo tagbago nga segment sa Marvin Ray Vlog. Bagong segment, Vlog the Earthquake. Okay guys, so, ando dito sa tukutob, no? Kita-kits later for next vlog. Thank you for watching. 4:03 p.m. Bye-bye.